Mga idol, mukhang may bagong problema ang Los Angeles Lakers at hindi ito basta-basta. Habang papainit ang serye kontra Houston Rockets, isang pangalan ang unti-unting kumukuha ng kontrol, si Alperen Sengun. Yung dating nahihirapan sa depensa ng Lakers, ngayon parang siya na ang may hawak ng sagot sa kanilang sistema. Matapos maiwan sa 3-0, biglang bumawi ang Rockets ng dalawang sunod na panalo kabilang ang dikitang Game 5. At sa likod nito, ang adjustments mismo ni Sengun ang naging susi. Ayon nga kay Sengun, unti-unti na nilang naiintindihan ang depensa ng Lakers dahil sa panonood ng film at pag-aaral sa galaw ng kalaban. Hindi na raw niya kailangang magmadali sa tira o pilitin ang atake laban sa double team. Mas pinipili na niyang himayin ang depensa, hanapin ang open teammates at gumawa ng tamang play sa bawat possession. At doon nagbago ang lahat, mga idol. Sa huling tatlong laro, nag-a-average siya ng 22 points, 10 rebounds at 5 assists. Hindi lang scorer kundi playmaker na nagbibigay ng kontrol sa opensa ng Houston si Sengun. Sa Game 5, muntik pa siyang mag-triple-double, 14 points, 9 rebounds at 8 assists. Pero higit sa stats, siya ang nagdidikta ng tempo ng laro. Ibig sabihin, hindi na siya basta naaapektuhan ng depensa ng Lakers. Siya na ang nag-a-adjust at nahihirapan na ngayon ang Los Angeles sumabay. At dahil dito, nagiging komplikado na ang sitwasyon para sa Lakers. Yung dating epektibong depensa nila unti-unting nababasag. Yung pressure na dati nilang sandata, ngayon parang nagiging kahinaan. Papunta tayo sa Game 6 sa Houston at isang panalo na lang tabla na ang serye. Mula 3-0, posibleng-posible na itong maging Game 7. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Tuloy-tuloy na ba ang pagbasa ni Sengun sa depensa ng Lakers o may ilalabas pang panibagong adjustment ang Los Angeles para pigilan ang comeback ng Rockets? Samantala, may malaking balita na naman tayo sa serye ng Los Angeles Lakers kontra Houston Rockets. At posibleng magbago ang takbo ng laban. Sa gitna ng matinding habulan sa series, isang pangalan ang muling nagpapakaba sa Lakers. Walang iba kundi si Kevin Durant. Matapos i-report na out siya para sa Game 6 dahil sa ankle at knee injuries, biglang nagkaroon ng twist. Mula sa out, na-upgrade na ngayon ang status niya sa doubtful. Ibig sabihin may maliit pero totoong chance na makita natin siyang bumalik sa court. Hindi man siya inaasahang maglaro agad, malinaw ito na malaking senyales. Paparating na ang pagbabalik ng isang future Hall of Famer. At kung sakaling makapaglaro siya, lalo na kung umabot sa Game 7 sa Los Angeles, ibang usapan na to. Balikan natin. Sa Game 2, kahit galing sa injury, gumawa si Durant ng 23 points sa loob ng 41 minutes. Pero dahil sa matinding depensa ng Lakers, napilitan siyang maglabas ng 9 na turnovers. Pagkatapos noon, tuluyan siyang na-sideline dahil sa bone bruise, isang injury na karaniwang inaabot ng ilang linggo bago gumaling. Pero heto ang mas matindi, mga idol. Kahit wala si Durant, hindi sumuko ang Rockets. Mula sa 3-0 deficit, bumawi sila ng dalawang sunod na panalo. At ngayon, ramdam na ang pressure sa Lakers habang papasok ang Game 6. Ang tanong ngayon, kaya bang kumpletuhin ng Houston ang isa sa pinakamalupit na comeback sa kasaysayan ng NBA? O mananatiling kontrolado ng Lakers ang serye? Dahil kung bumalik si Durant, kahit hindi 100%, sapat na yon para baguhin ang momentum ng buong laban. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Kaya bang makabalik ng Rockets at pilitin ang Game 7 o tatapusin na ng Lakers ang serye bago pa makabalik si KD? Samantala, may bagong target ang Lakers at mukhang pang future ito. Balita ngayon na isa sa mga binabantayan ng Los Angeles Lakers para sa 2026 NBA Draft ay walang iba kundi si Morris Johnson Jr., isang 6'9 forward mula sa Michigan Wolverines men's basketball na unti-unting nag-iingay sa amateur level. Si Johnson Jr. ay hindi lang basta forward, isa siyang modern two-way player. Kilala siya sa kanyang lakas sa ilalim, solid rebounding at physical presence na kayang makipagsabayan kahit sa mas malalaking big men. May kakayahan din siyang magtapos sa loob gamit ang contact, isang bagay na hinahanap ng Lakers para sa kanilang frontcourt depth. Sa depensa, dito talaga siya nagiging standout. May haba, bilis at instinct para mag-contest ng shots at mag-switch sa perimeter. Hindi siya basta-basta nalalagpasan at kaya niyang bantayan ang multiple positions, isang mahalagang asset sa modern NBA. At kung pag-uusapan ang potensyal, may mga nagsasabi na mas malakas pa ang physical upside niya kumpara kay DeAndre Ayton. Mas agresibo sa depensa, mas mataas ang motor, at mas handang gawin ang dirty work, mga bagay na minsan hinahanap pa rin sa mga current big men ng Lakers. Para sa Lakers, malaking tulong si Johnson Jr. dahil maaari siyang maging energy guy off the bench, rim protector, at rebounder, lalo na sa sistema na kailangan ng hustle at depensa sa ilalim. Habang patuloy pang nade-develop ang kanyang offensive game, malinaw na ang kanyang foundation ay swak sa pangangailangan ng team. Samantala, kung makuha siya ng Lakers sa 2026 draft, hindi lang ito simpleng addition. Posibleng maging isa itong long-term investment na magdadala ng lakas, depensa at consistency sa kanilang frontcourt. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Si Morris Johnson Jr. na ba ang susunod na hidden gem ng Lakers? Back to Johnson, watch out. Through to the post against Grove. Johnson just Cadeau with 5 assists. Johnson, he's left alone.